Good morning mga kagoti. Ang una naming naging problema nung nagsisimula pa lang kaming magkambing, tatlo pa lang yung kambing namin, ay yung isang inahin namin ay nakunan dahil minsan na itatali namin ito sa isang lugar na mainit at wala siyang masyadong nasisilungan. Kaya ayun, buntis pala, hindi namin alam na buntis, kaya nakunan siya. Ang pangalawang pagkakamali namin ay ang pinantali namin sa aming kambing ay maliit. Maliit masyado na tali. Bali nung pinastol na namin yung mag-ina, akala namin hindi sila magkakalapitan. Pero maraming namamatay sa maling akala, kanga nila. Kaya ayun, nagkalapit pa rin mag-ina at napuluputan ng tali ng anak ang kaliwang paanong nanay niya. At yung anak napakailap. Kaya habang tinatanggal ko yung tali, tumakbo yung anak. Nahila yung nanay niya, kaya humigpit yung tali. At nung makuha ko yung anak, tinali ko sa may puno. Nahirapan pa akong tanggalin yun dahil sobrang higpit nung tali. Namaga yung paa ng inahing kambing at hindi namin nalunasan kasi hindi pa namin alam kung ano yung mga dapat gawin kung may mga ganong problema. At yun na nga, namaga, nagtutubig. Tapos kalaunan, after a month siguro or 3 weeks, naputol yung paa ng kambing kaya napilayan yung kambing namin. Kaya dapat kung nagpapastol tayo na tinatali lang, dapat malaki yung gagamiting tali. At kailangan make sure talaga na hindi sila magkakalapitan sa pinagpastulan o pinagtalian. Ang ikatlong problema na naranasan namin sa pagkakambing ay ang pagsusugat ng liig nila dahil sa tali. Dahil habang tumatagal pala yung tali, gumagaspang siya. Kaya nasusugatan yung liig nila. At nung bumisita kami sa isang kaibigan ni Mr., ay nakita namin yung kambing niya na may hose yung liig niya. Ang sabi niya, nilalagyan niya ng hose para hindi daw masugatan yung liig niya. Kaya ginaya na lang namin yung paglalagay ng hose sa liig ng kambing. Sinubukan ko palang gamutin yung liig ng kambing namin kasi talagang nasugatan talaga, namula, parang nagdugo na. Ginamot ko siya ng betadine tsaka amoxicillin, yung parang sa tao lang na nasugatan. Gumaling naman. Buti naman. Pang-apat ay bumili si Mr. ng kambing sa online. At nung kunin na niya, wala siyang maayos na sasakyan. Single motor lang yung gamit niya. Dalawa yung nabili ni Mr. na kambing. Bali, ang isang kambing ay nagtatae. At hindi pa namin alam kung anong gamot para sa pagtatai ng kambing. Wala pa kaming alam nun. So parang hindi siya nagamot. Saka na lang siya nagamot nung malala na. Kasi tag-ulan din kasi nung time na yun. Nung dumating yung kambing na yun dito. At yun na nga, hindi na nakasurvive yung kambing na yun. So kinatay na lang namin para hindi siya masayang. At lumipas ang isang buwan, namatay yung isa. Sumunod naman itong isa, nagtatai din kasi tag-ulan talaga, hindi sila masyado nakakakain ng maayos. Tapos hindi rin na ipapastol dahil nagsitaniman ng mais yung kapitbahay namin. Kaya naunguha na lang kami ng pagkain nila. Pero hindi sapat. Kaya kinatay na lang din namin yun kasi malala na yung pagtatain niya. Ang ikalima ay namatayan kami ng bagong silang na kambing dahil first timer yung nanay. At napabayaan siya kahit narinig ni Mr. na umiyak. Pero may pinuntahan si Mr. at pagkabalik, ayun na nga, nakalabas na yung anak pero patay na. Kaya dapat alam natin kung kailan nasampahan ng ating kambing para alam natin kung kailan manganganak. Abangan nyo na lamang po ang part 2 ng aking video dahil marami pa po ang aming mga problemang naranasan sa aming pagkakambing.